Praise the Lord. Magandang umaga sa ating lahat. Sa biyaya po ng ating Panginoon, tayo ay nagkasama-sama sa bahay dalanginan na kung saan ang kalooban ng ating Panginoon dapat nating maganap, ang purihin at sambahin siya. Sa hindi pagpakatagal tayo po ay babasa ng banal na kasulatan sa aklat po ng Juan 15:16. Nang sabi rito, "Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that ye should go and bring forth fruit, that your fruit should remain, and whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you." Let's bow our heart just a moment. Lord God, salamat po Ama sa pagkabasa ng iyong mga salita. Kami po, Panginoon, ay hindi makapagsisimula kung wala ang iyong mga salita. Dahil naniniwala kami, Panginoon, Ikaw ang aming Diyos na nasa anyong salita, na siya naming dapat unahin sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon. Kaya tinatagubilin po namin sa iyo, Ama, ang munting gawain ito. Sa dako po, Panginoon, ng nabwa, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na narito ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kaya naman, Ama, Lord, tinatas po sa iyo namin ang munting gawain ito, Panginoon. Ikaw po ang maitaas, ikaw po ang maluwalhati, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon. Wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoon. Kaya naman, Ama, sa oras na ito, batid mo po ang pangangailangan ng bawat isa. Ang aming mga kapatid sa dakong ito, Panginoon. Lord, naniniwala kami, Panginoon, at ako'y nagtitiwala, Panginoon, na gagamitin mo lamang, Panginoon, ang iyong maliit na lingkod na ito, Panginoon, upang ihayag, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon. Kaya naman, Ama, sa oras na ito, ano man ang gawa ng kaaway, Panginoon, Lord, inuutosan namin ang kaaway upang hindi makagambala sa oras na ito. Sa iyong dakilang pangalan, sa amot dalangin, Lord, sa pangalan po ng aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Amen. Bari po tayo makaupo. Good morning, church. Amen. It is my first time na tumayo sa napakaganda ninyong church, no? At salamat din po sa ating buting pastor sa dakong ito na nagtiwala po sa inyong abang lingkod. At sa malit pong kongregasyon sa dako ng Laur, Nueva Ecija, ay binabati rin po kayo ng magandang umaga. No? At kasabayan din po na nagdadaos din kami doon, bagamat nandito lang kami dahil umatin po kami ng ministerial meeting sa Goa. At konting trivia, no? Yung pong si Pastor Ding Mendoza ay matagal ko na pong kasama, bagamat ako'y bata pa lang. Kasi nung araw po kasi malikot siya, hindi nagpipirmi sa isang lugar. Mas madalas po nasa amin yan sa Antipolo, nung sa Antipolo, Rizal, no? At pagka po ay naabutan siya ng gawain, ay doon po nagsasamba sa amin at siya ang preacher namin, no? At marami pong testimony ang ating kapatid na yon para mailaganap lamang niya, maipalaganap ang salita ng Diyos kung ano-ano lang din po ang pinagkikitaan niya. Hanggang misis daw po niya ay nananahi, whatever. So sa madalit salita po, hindi naging sagabal ang kahirapan para ipalaganap ang salita ng ating Panginoon. At ang ating Diyos po ang kumikilos sa lahat ng bagay. Kaya po si Pastor Ding ay, I think, way back 1996, nagkakasama na po kami niya sa dako ng Antipolo. At hindi ko alam, isang araw makakarating din pala ako sa kanyang lugar. Nga lang, wala na po siya. At yun na pong kanyang anak ang inabutan ko, si Pastor Ryan
At sa oras pong ito, tayo po ay mangungusap sa paksang election. No? Sabi po kasi dito sa banal na kasulatan, ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. So, ibig sabihin mga kapatid, bago pa man itatag ang sanlibutan, pinili na tayo ng ating Diyos. Amen? So, ibig sabihin, sa dinami-dami po ng tao, sa Nabwa, before the foundation of the world, pinili na kayo ng ating Panginoon. Maraming tao dito, marahil sabihin pa natin, nasa mga kalahating milyon or napakarami, ngunit bakit isa lang kayo? Sa nagbibigay tugon sa panawagan ng ating Panginoon. Kasi before the foundation of the world, bahagi ka na ng Diyos. Bagamat dumanga lamang tayo ng iba't ibang mga pagsubok, iba't ibang pamilya, iba't ibang lahi, pero ang masasabi natin, tayo ay pinili ng ating Diyos. Para sa isang gawain na kung saan tutugon ka sa panawagan natin, Panginoon, na dapat mo siyang paglingkuran. Church, we can do nothing without Him. Kahit na ano pang yung naabot, achievement, kailangan mo pa rin maglingkod sa Diyos dahil siya lamang ang nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng ating pinagkikitaan. Dahil ang Panginoong Diyos, bago pa man tayo ilabas sa magulong sanlibutan ito, alam na ng Panginoon ang pangangailangan mo. At maging sa oras na ito, may pangangailangan ka pa rin. Hindi natatapos sa pangangailangan ng tao sa Diyos. Huwag mo sabihin ikaw na yung pinakamayaman sa lugar na ito. Isang araw, kakailanganin mo pa rin ng Diyos. Maging sa karamdaman. Maraming magagaling na doktor, pero isang araw, kakailanganin mo ang ating Panginoon. Siya lamang ang nag-aakda ng buhay natin. Siya lamang ang nagbibigay ng mga bagay na kung saan magkakaroon ka ng kaginhawahan sa buhay. Hindi po totoo yung kapag may pinag-aralan ka, yun ang buhay. Meron kang mataas na inabot, inihalal ka man sa lugar na ito, isang araw, kakailanganin mo ang Diyos. Dahil wala kang magagawa, wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Kaya nga nagkaroon ng tinatawag na election. Before the foundation of the world, hindi mo man pinili na ganito ang buhay mo eh. Pero by election, eto tayo ngayon. Hindi mo ginusto na ganyan ka, hindi mo rin ginusto na ikaw ay maging mahirap. At kung tatanungin ko kayo, lahat kayo gusto nyo, may kaya. Tama ba? Kaya kung minsan, hindi tayo namimili ng ating mga magulang. Ang Diyos ang pipili ng ating biological parent. Kasi, katulad ng sinabi ko, kung ikaw ang mamimili ng biological parent mo, ang pipiliin mo na yung pamilyang Duterte. Amen? Kasi, makapangyarihan, may pera. Pero bakit? Ang ibinigay sa iyo ng ating Panginoon ay yung magsasaka lang. Ano pagkakaiba nung taong mayaman at magsasaka? Mga kapatid,
Hindi naman ninais ng Diyos na maghirap tayo eh. Gusto lang ng Panginoon na lagi-lagi tayong tumatawag sa ating Diyos. Dahil kung tayo ay may kaya na, marahil, baka yun pa yung maging grounds na hindi mo siya matawag. Pero alam niyo po ba, yung mga taga-Nueva, malapit ang bibig nila sa ating Panginoon? Alam niyo kung bakit? Kasi katatapos lang po ng kalamidad, puro na lang panalangin ang ginagawa ninyo. Huwag na sanang umangat pa yung tubig. Hindi po ba? So malapit na palapit sa inyo ang ating Panginoon. Pag may kalamidad. Tama po ba? Sometimes, inaalaw ng Panginoon ang mga bagay na ito para matuto kang tumawag. Kaya nga ba't ang Diyos sa pagkapili sa atin, sabi niya, at aking inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga. Ang ating Panginoon nangangailangan ng ating mga bunga. Tama po ba, mga kapatid? For example, yung anak natin na pag-aral natin, naging magandang trabaho, masasabi natin, yung bunga niya, mapapakinabangan mo bilang isang magulang. Ngayon, ang ating Panginoon, hinihingi niya ang ating mga bunga bilang isang mananampalataya. Hindi niya po hinihingi yung ating mga bunganga. Tama po ba yun? Bunga. Bilang isang tao, ano ba ang bunga mo sa ating Panginoon Diyos? Huwag natin kalimutan, may 9 na bunga ang Banal na Espiritu. At number 1 dyan ay ang pag-ibig. Kapayapaan. No? Marami pa pong iba. Ngayon, kung nakikita mo ito, dapat matuwa ka. Ngayon nga lang mga kapatid, dapat matuwa ka na eh. Bakit ba nandito ngayon? Dahil lang ba sa impluensya ng ibang tao? Dahil ba gusto ni nanay mo? Dahil ba napilitan ka lang? Mga kapatid, walang napipilitan pagdating sa ating Diyos. There is something in your heart na dapat tumugon sa panawagan ng ating Panginoon dahil ikaw ay hindi nilalang ng tao o ng Diyos na bilang isang palumuti lamang sa sanlibutan ito. Kakain ng 3 times a day, magtatrabaho, then matutulog, gigising na uli. Hindi po ganon. Nilalang tayo ng Diyos upang magpuri sa Kanya, maglingkod sa Kanya, ibigay natin ang buhay natin sa Kanya. Dahil ang ating Panginoon, 24/7 binabantayan ka niyan. Alam niyo po, di ba, malapit na naman ang eleksyon. Ang eleksyon ay isang kapangyarihan ng isang malayang paghirang o pamimili kung sino ang gusto niyong iboto. Pero sometimes, napipil po kayo sa pagpili. Dahil akala nyo, ipinili nyo, maayos. Tama po ba yan? Pero ang Diyos, pag namili siya, hindi siya tumitingin sa inyong mga inyong panlabas. At tinitingnan ng Diyos ang inyong mga puso. Dahil alam ng Diyos na isang araw, kayo ay tutugon sa Kanya panawagan. Hallelujah! So, nangihingi po ng bunga ang ating Panginoon. At upang manatili ang inyong bunga, upang ang sinuman sa inyong hingin sa Ama, o anuman inyong ibigin sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Mga kapatid, meron na po kayong tinatawag na pauna, na kung saan, bago kayo humingi, hindi kayo bibiguin ng Diyos. Kasi hinalal na niya kayo eh.
Itinalaga niya kayo na bilang maging anak ng Diyos. Take note, hindi po lahat ng tao anak ng Diyos. Pero, ang Diyos, alam niya kung sino ang kanyang tatawagin. Alam niya kung sino ang kanyang ihahalal. Alam niyo po ba na walang taong humanap sa Diyos? Naniwala po ba kayo doon? Walang taong naghanap sa Diyos. Doon pa nga lang po sa pagkakahirang na yun eh. Hindi naman natin hinirang ang Diyos eh. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. So ibig sabihin, malakas na tayo sa ating Panginoon. Amen? Ano man nangingin mo sa kanyang pangalan, sa pangalan ng Ama, yun ang ibibigay niya sa iyo. According to your heart, according to your faith. Amen. Sometimes, nananalangin ka, Lord, wala po kami isasaing. Lord, tuition na naman ng anak ko. Lord, bayad ng kuryente. Di ba? Yun ang gusto ng Diyos, ay lagi tayong humihingi. Pero alam niyo po ba, ang Diyos hindi tayo bibiguin. Kasi hinalal ka na niya. Hinirang ka na niya. By election. Kaya hindi po disgrasya na mapakinggan mo ang salita ng Diyos ngayong umaga. Kaya mo napapakinggan ang salita ng Diyos ngayong umaga, bahagi ka ng Diyos. Hindi ka iba sa Diyos. Before the foundation of the world, His thought, bago ka pa magkasala, anak ka na niya. Amen. Kaya huwag kang mahiyang lumapit sa Diyos. Kung nagkasala ka man, umamin ka lang. Huwag mong gagawin yung ginawa ng ating mga ninuno. Na nung magkasala sila, sa halip na umamin, nagtago. Tama po ba yun? At habang nagkakasala sila, sa halip na umamin, nagtuturuan pa. Kaya po ang patunay na tayo hinirang ng Diyos, kahit po tayo nagkakasala, always na tinatawag pa rin tayo ng Diyos. Adan, nasaan ka? Di ba? Anong sagot niya? Andito po ako, nagtatago sa'yo. Kapag ang isang tao ay nagkasala, nagtatago. Kaya mahiling magtago, makasalanan yun. Kaya kapag may nangutang sa'yo, gusto niyang tago ng tago. Di ba? Hallelujah. Kaya sa mga believer po, mga kapatid, it's better na magbigay na lang kayo ng nasosobra sa inyo para sa Kanya kaysa pahiramin nyo yung tao. Kapag pinahiram nyo po, baka yan po yung maging grounds pa para magtago na magtago. Kasi likas pala ng isang taong makasalanan yung tago ng tago. Anong nangyari? Kasi po, naninisi na, yung babaeng ibinigay mo sa akin, tinawag na naman si Eva. Eva, ano itong yung ginawa? Kasi po, yung ahas. So, andun yung sisihan, di po ba? Tinawag niya ngayon yung ahas. Anong iyong ginawa? Ala na siya maisisisi ngayon. Nung araw po, hindi po siya ahas. Na tila baga gumagapang na gano'n, hindi po. Dahil sa ginawa niya, ang bagay na yun, isinumpa siya bilang maging ahas. Right on the spot,
gumapang siya. Pagdating sa babae, ang sabi niya, babae, dahil sa nagkasala ka, isusumpa ang iyong sinapupunan. Di po ba? Wala pong nanganganak na nakangiti. Tama po ba yon? Kundi lahat po nasulok ng papag o kama ay hinihimas niya kasi gusto niya, anay ko po! Sisisihin niya ngayon yung kanya asawa. Ikaw kasi! Di ba? Pagdating sa lalaki, dahil original creation of God, hindi sinumpa yung lalaki. Ang isinumpa ng Diyos ay ang lupa. Dahil sa nakinig ka sa asawa mo. Nako, mga brother ha, pagka makikinig kayo yung tama lang, huwag naman lagi ha. Dahil sa nagkasala ka, isinusumpa ko ang lupa. Hindi yung tao. Yung lupa. Kasi original creation of God. Ang unang nilalang po ay ang lalaki. Byproduct lamang po ng lalaki ang babae. Kaya nga po siya tinawag na Eva. Dahil siya ay kinuha sa tadyang ng lalaki, isang tadyang lamang ang kinuha. Brothers, isang tadyang lamang. Amen? Isa lang. At yun ay ginawang Eva. At sinabi doon, siya ay ina ng lahat ng nilalang. Hindi po hayop pa. Ang tao naman yun. Lahat ng nilalang na tao. Nakukuha nyo? Kaya po, ang sabi ko sa inyo, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Amen. At kung magtatanong po kayo ng bagay na yan para hindi tayo lumaba, kay Pastor Ryan. Alam niyo po yun. No? I hope na nagkakaintindihan tayo. Pero kung gusto niyo po magtanong after ng service, pwede pa naman nating i-entertain yan. No? Pero sabi ko nga sa inyo, ang sasagot si Pastor Ryan. Kaya nga po mga kapatid, ang pagkahirang sa inyo, hindi basta-basta. Huwag niyo pong basta-bastahin ang sarili ninyo. Anak tayo ng Diyos. Kaya ka nga naglilingkod sa Diyos eh. Para meron kang lapitan, takbuhan sa oras ng iyong pangangailangan, sa oras ng kalamidad. May Diyos na mag-iingat sa iyo. Kung bakit nandito ka, may Diyos na nag-iingat sa iyo nung kalamidad. Ginusto mo ba na maligtas ka? Hindi mo ginusto. Ginusto ng Diyos yan. Dahil isang araw, sa lugar na ito, papakinggan mo ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang magbibigay ng buhay sa iyo, ngunit kung iyong ririjikin, yan din salita ng Diyos ang magdadala sa iyo sa impyerno. Maaaring sabihin mo, mabuti pang hindi na ako ipinanganak. Pero dahil sa dininig mo ang salita ng Diyos, mapalad ka. Amen. Anak ka ng Diyos eh. He will do the rest of you. Amen. Hallelujah. Kaya nga mayroon na kayong karapatang humingi sa Diyos. Yung mga unbeliever nga hindi nang hingi sa Diyos eh. How much more yung anak ng Diyos? Mayroon kayong karapatan. You are entitled sa lahat ng pagpapala ng ating Panginoon. Because you are the sons and daughters of God. Amen. Kaya sabi po ng message, oh, I hope that God gets this to your heart. It's nothing you can educate yourself to. It's nothing you can read yourself into. It's what God
by election. Kaya ano pa man ang daanan mo, kapatid, takbuhan mo man ng Diyos. Ikaw ay pinili na ng Diyos before the foundation of the world. Wala na, hindi mo na matatakbuhan ng Diyos. Ang gawin mo na lang ay sumunod sa kalooban ng Diyos para mas higit kang pagpalain ng ating Panginoon. Kahit anong takas natin sa Diyos, hindi mo matatakasan kung ikaw ay pinili na ng Diyos before the foundation of the world. Kaya ang gagawin mo na lang, sa ayaw mo at sa gusto, bakit ka nagsisimba? Kasi yun ang gusto ng ating Panginoon. Bakit ka nandito? Yun ang gusto ng Diyos para sa atin. Kaya naman mga kapatid, hindi aksidente na mapakinggan mo ang salita ng Diyos sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Kaya sabi niya, Romans 9:14 up to 16, ano nga ang ating sasabihin? Mayroon bagang kayang kalikuan sa Diyos? Huwag nawang mangyari, sapagkat sinasabi niya kay Moises, ako'y maawa sa aking kinakaawaan. Tingnan niyo yung eleksyon, ha? Maawa lang daw ang ating Panginoon kung sino ang gusto niyang kaawaan. Kaya sa oras na ito, tayong binigyan ng kaawaan ng ating Diyos. Dahil pag napakinggan mo ang salita ng Diyos at maunawaan mong anak ka ng Diyos, ito'y malaking kayamanan. Hallelujah. Ano man ang mangyari sa iyo, panatag ka kasi anak ka ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sabi niya, at ako'y mahabag sa aking kinahabagan. Kaya kapag nahahabag po ang ating Panginoon, siyempre ang uunahin naman na niya dyan, yung kanyang mga anak, di ba? Kumbaga, leftover na lang yung mga gusto kahabagan pa ng ating Panginoon. Huwag naman tayong selfish lang, ha? Meron pa namang iba. Ang sabi ng ating Panginoon, kapag na-recognize din nila ang kabutihan ng Diyos at mapag-unawa nila na sila ay anak ng Diyos, then ang Panginoon magpapakahayag sa kanila sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang buhay natin maiksi lang. Hindi po tayo ligtas sa karamdaman, pero sa dahil may Diyos tayong pinaglilingkuran, hallelujah, meron po tayong pauna sa ating Panginoon nang sabi dito, nahahabag ako o naaawa ako sa aking kinaawaan. Kung bakit nandito ka ngayon, kinaawaan ka ng Diyos. Gusto niya na magpakahayag sa iyo. Gusto niya na ibihis mo ang kanyang pangalan, mabautismo ka sa ating Panginoon upang pagdating ng Diyos, ang tao, kung tayo man ay humimlay, may Diyos na naghihintay sa atin, magbabago ng ating katawan. At siya lang ang ating kakasamahin. Wala nang iba pa. Mahirap na nga lang tayo dito sa lupa. Maghihirap pa ba tayo sa langit? Sa kung saan, no? Pero kung sure mo na ikaw ay anak ng Diyos, sa langit ang tungo mo. Amen. Amen. Yun po ba ay ginusto natin? It's by faith. Sabi doon ng message. By grace. By the power. God, by something that you ask. Something that you meet God's requirements. Ibig sabihin, mga kapatid, pag nakita ng Diyos yung requirements sa iyo, tapos na, hired ka na. Amen. Anak ka na ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi mo ginusto ito. Gusto ito ng Diyos para sa iyo. Kaya kahit anong gawin mo, hindi mo matatakasan ito dahil gusto ng Diyos. Amen? Wala tayong magagawa sa Diyos. Alam niya kung kailan kaya kukunin yung buhay mo.
Alam niya kung ano magiging buhay mo. Kahit nga bilang ng buhok mo, alam niya eh. Amen po ba? Kaya nga, Panginoon, siya ang nakakaalam lahat-lahat sa buhay natin. Kaya kung gusto mong matutuguan ang buhay mo, maglingkod ka sa Diyos. Hallelujah. Pag nakita na ng Diyos ang requirements, anong gagawin niya? He called you and changed your life. Tama po ba? Tatawagin ka niya, babaguhin niya ang iyong buhay. Hindi ka na magiging isang ordinaryong tao kasi anak ka na ng Diyos, tama ba? Tinatawag ka niya para baguhin ang buhay mo. And then lahat ng mga promise sa Bible ay ibibigay sa iyo. Number 1, buhay na wala hanggan. Hallelujah. Kaya ang buhay mo magiging kakaiba sa buhay ng iba. Yung buhay mo, mga kapatid, kung dati, marahil ay nag-aalog-alog ka, ano tawag doon? Bingo. Hindi ka na magbibingo ngayon. Kasi anak ka na ng Diyos eh, di ba? Nagbabaka sakali ka tumama sa loto. Hindi ka natataya sa loto ngayon. Kasi maswerte ka naman talaga eh, mapalad ka. Iba yung maswerte sa mapalad. Yung mapalad, nakatakda na sa'yo bago pa man itatagan sa libutan. Kaya lang hindi binibigay sa'yo sa ngayon, hindi mo kayang dalhin. Pag ikaw ay binago na, lubusang nagtiwala sa Diyos, ipagkakaloob niya na sa'yo yung biyayang para sa'yo. Amen. Sino ba namang magulang ang gusto niya habang panahon naghihirap yung kanyang anak? Meron naman siyang mamanahin. Kaya kung minsan, kahit mahirap lang tayo, may pinamamana tayo sa ating mga anak. Tama po ba? Yung ating kahirapan. Ayaw nyo ba na maputol yung kahirapang ipamamana nyo sa inyong mga anak? Ayayin yung mga anak nyo maglingkod sa Diyos. Doon palang matutultugan ang ating mga kahirapan. Amen. Pero kung di ka maglilingkod sa Diyos, mamanahin din nila. Sa ayaw at sa gusto nila, mamanahin nila yung araro at saka yung pamitik. Alam niyo po ba yon yung araro at pamitik? O ngayon hindi na. Yung ano na, yung... Ayun. Oh. Dami-dami mo ipamamana kasi yung pa naman kahirapan. Sisising ka tuloy ng mga anak mo. Bakit ba ipinanganak ako sa pamilyang ito na puro mahirap na lamang? Oh. Para mabago mo mga kapatid, chichakay ko sa inyo ang paglilingkod sa Diyos. Sabi niya, He called you and changed your life before you even could do anything about it. Amen. Hallelujah. Kaya pag tinawag ka na ng Diyos, babaguhin na yung buhay mo. Ang palatandaan na tinawag ka ng Diyos, yung binago ang buhay mo. Pero kapag ikaw ay nabubuhay pa rin at tila baga buhay ng sanlibutan, wala pang binago sa'yo. Hindi ka tinawag ng Diyos. Teka muna, Pastor, bias ka yata eh. Pwede natin sabihin kay Lord John, maaawa lang ako sa gusto kong kaawaan, sabi niya, di ba? At mahabag ako sa gusto kong kahabagan. Hindi po sapat na batayan yung mabait kayo. Requirements ba yan para maligtas kayo? No. Eh yung mga politiko nga mababait din. Amen po ba? Mababait din sila. Kaya lang kinukuha yung pera nyo. Pera natin. Oh, di ba? Hindi sapat na batayan ang kabaitan ng isang tao para ikaw ay maligtas. Kailangan mong gumanap ng tunay na paglilingkod sa ating Panginoon dahil ang Panginoon ay may pangako para sa atin. Amen.
Hallelujah! Why? There's nothing in you. You're a sinner to begin with. Kaya naman pala, wala kang maipagmalaki sa ating Diyos. Tayo. Kasi tayo ay makasalanan simula nang tayo ipanganak. Bakit? Kaabata-bata ng anak mo, makasalanan na ba? Yes. Pero yung batang ipinanganak, below 12 years old, para sa kanila ang kaharian ng langit. Sa ayaw at sa gusto nyo, sabi pa nga sa amin sa Katoliko nung araw, yan daw ay mga Miguelito, tsaka ano ba yun, malilit na maanghel. Maanghel. Mga kapatid. Pero pag dumating na siya sa age of accountability, to know right and wrong, may kapasyahan na siya, may kapasidad na siya magpasya ng pipiliin niyang buhay sa ayaw niya sa gusto, mga kapatid, ang mag-aakda ng kanyang buhay. Siya na ang gagawa para sa kanya. Pero, ang ating Panginoon, naka-extend ang biyaya para sa iyo. Hallelujah! Bakit ganon? Tayo daw ay makasalanan to begin with. Ang tunay po kasing dapat na gusto ng ating Panginoon, lalabas ang tao dito sa ibabaw ng mundo by spoken word. Amen? Yun ang gusto ng Panginoon. Pero dahil sa nagkasala, ang ating mga magulang, tayo mga kapatid, ay nagkaroon ng tinatawag na kasalanan sa pamamagitan ng kapanganakan. Kasi yung pagsasama po ng ating mga magulang, yung ginagawa nila na reproduction, sana naman maintindihan niyo ako, hindi yun ang kalooban ng Diyos. Kaya nagkasala pa lang tayo, bago tayo, nagkasala na yung mga bata bago pa lang ipanganak, kung ipapanganak. Sana nakukuha niyo ako, mga kapatid. Yun yung tinatawag na makasalanan. Mawawala lang ang ating kasalanan pag tayo nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nire-required yung bautismo. Ano ibig sabihin ng bautismo? Paghingi ng isang mabuting budhi sa ating Panginoon. Na tila baga, pag tayo numihingi sa ating Panginoon, hindi parang dinidinig. Pero hindi. Dahil sa ikaw ay anak ng Diyos to begin with, ibibigay ng Diyos ang kahilingan mo. Mas higit mong maunawaan pag ikaw ay nabautismuhan sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa ngayon, hindi mo pa po maunawaan kung hindi ka bautismado sa pangalan ng ating Panginoon. Yun po yung makapag-aalis ng kasalanan natin. Pag tayo ay gumanap ng ordinansa ng ating Panginoon. Ano? Kaya nga, sabi niya, Romans 3:9, ano nga, tayo bagay lalong mabuti kaysa sa kanila, hindi sa anumang paraan, sapagkat ating kapwa ay sinasakdal na muna ng mga Hudyo at ng mga Grego sa silang lahat ay nasa ilalim ng kasalanan. 10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. So, kung i-claim mo na anak ka ng Diyos ngayon, mahihiya ka kung hindi ka pa tumatanggap sa ating Panginoon. Kasi ang sabi rito, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya pagka isang tao sinabi niya matuwid siya yung nuknukan ng kasinungalingang tao. Pati ang Diyos, pamamalian niya pa.
Kaya nga mga kapatid, silang lahat ay nangalihis. Magkasamang nawalan ng kasaysayan. Walang gumawa ng mabuti. Wala kahit isa. Kaya kung minsan, pasinin niyo, tandaan nyo to ha. Take note. Kapag kayo gumagawa ng kasalanan, parang may bubulong sa puso ninyo, na wag mong gagawin yan, yun ang palatandaan na anak ka ng Diyos. Kasi ayaw ng Diyos na magkasala ka, kaya bilang isang tao, magkakaroon ka ng takot sa sarili mo. Pero pag wala ka ng takot, sino lang ba walang takot? Yang kaaway lamang. No? Pero pagdating ng panahon, matatakot din yan eh. Pag isinakdal na siya ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, wala raw gumawa ng mabuti. Wala kahit isa. There's nothing there to change. So God, by His grace, foreknew you. Ang Diyos ay kilala ka na niya. Foreknew you. Amen? And called you to His minister. Kaya ka pala, tinatawag ng Diyos, may gagampanan kang isang bagay sa paglilingkod sa ating Diyos. Kasi, katulad ng sinabi ko, marami po kasi naglilingkod sa Diyos, yun lang labi, yun lang dila. Kaya kung sakali magkakaroon siguro ng rapture, puro dila eh. Pero dapat mga kapatid, huwag sa bibig lamang. Gawin natin to sa ating puso. Amen? Hallelujah. Ephesians 2:8. Sapagkat kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito yung number 1 mga kapatid. Kaya nga, katulad ng sinabi ko, walang humanap sa Diyos. Kasi wala ka naman pananampalataya eh. Pero kapag ang pananampalataya na galing sa Diyos ay ibinigay sa iyo, doon ka parang magkakaroon ng pananampalataya na kung saan hahanapin mo ang Diyos. Amen? Hallelujah! Sabi dito, yung pananampalatayang ito ay hindi talaga original na sa atin. Sa Diyos ito. Bawat isa sa atin dati, walang pananampalataya. Pero dahil gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng pananampalataya, sabi doon, na ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Yung pala pananampalataya, bigay din ng Diyos. Kaya, huwag mo ipagmalaki pananampalataya mo. Amen? Dahil ito ay biyaya ng Diyos lamang. Ito'y kaloob ng Diyos. Kaya kung meron ka pananampalataya ngayon, binigyan ka na ng Diyos ng isang kaloob. Amen. Kaya kaya ngayon sumasampalataya eh. Ibinigay ng Diyos yung pananampalataya. Sa Kanya naman dapat. Kanino ka ngayon dapat sumampalataya? Sa Diyos. Amen. Hallelujah. 29. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magpapuri, sapagkat tayo Kanyang ginawa na nilalang kay Kristo para sa mabubuting gawa. Alam niyo po ba yung mabuting gawa? Kaya ka lang pala nakakagawa ng mabuti dahil ang Diyos gusto Kanyang maging mabuti. Ginawa Kanyang maging mabuti.
Hindi kanya ginawang maging masama. Kaya lagi iniisip mo yung kabutihan ng kapwa mo. Hindi yung kasamaan. Kasi anak ka ng Diyos. Kaya pag nag-isip ka ng masama, hindi ka anak ng Diyos. Amen? Ang sabi nga niya, ginawa ka para maging mabuti. Hindi para maging masama. Amen? Kaya palalikas sa atin bilang isang mga Kristiyano, yung gumawa ng mabuti. Kasi yan ang gusto ng Diyos. Nang ginawa tayo, ay ginawa tayo maging mabuti. Amen. Alam natin yan kung ano yung mabuti para sa atin. Hallelujah. Inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Ayan, lalakaran na natin yung mabuti ngayon. Simula ngayon. No? Pero sa mga mananampalataya na, lumalakad na yan eh. At, bakit tila baga, hindi ka pa naglilingkod, eh napakabuti mo na. Kasi nga, inihalal ka ng Diyos. Ginawa ka na niyang maging mabuti. Bagamat na tatrap lamang tayo ng kasamaan, ng sanlibutan, nang dahil sa ating mga kahinaan, nang dahil sa di pananampalataya. Alam niyo po ba, ang original talagang kasalanan ay hindi magsugal, hindi mambabae, hindi magmura. Hindi pala original na kasalanan yan. Sa madalit salita, hindi kasalanan yun. No? Ang kasalanan ay ang hindi mo pagsampalataya sa sinasabi ng Diyos, sa salita ng Diyos. Kapag di mo sinampalataya ng salita ng Diyos, gagawin mo kasi wala ka sa palataya. Dahil sa binigyan ka na ng Diyos sa pananampalataya, ginagawa mo na yung mabuti. Kaya nga hindi ka na ngayon nagnanakaw. Hindi ka na nagmumura. Kasi nga, ginawa ka ng Diyos na magiging mabuti. Amen? Hallelujah. Kaya dapat natin lakaran ay ang kabutihan. Kaya mga nanay, responsibilidad niyo po yung mga anak upang turuan sila ng kabutihan. Kasi ang number one babalikan niyan, nanay pa rin. Pagka nag-aaway doon sa kanto, sino bang nanay niyan? Sino bang magulang niyan? Babalik na sa inyo. Di ba? Kahit sa school. Pero kung mabuti po ang palaki nyo sa inyong mga anak, napakaswerte po nila. May nanay sila na mabuti, naglilingkod sa Diyos. Kaya kung gusto nyo pong mapalapit lalo sa ating Panginoon, maglingkod kayo sa Diyos. Amen. You see, sabi doon, it's nothing you can do about at all. God's grace altogether, God did it by grace. He that heareth my word, and believe it in me, that sent me, and make believe it, but believe it on him that sent me, hath present tense, everlasting life. Pag sinampalatayan mo lang daw, sumang-ayon ka sa Kanya, tinupad mo ang kalooban niya, may buhay kang walang hanggan. Amen. Hallelujah. And shall not come into judgment, but is passed from the death unto life. Amen. So, ibig sabihin, ang patutunguhan ng tao sa ayaw niya gusto, sa impyerno, pag hindi kayo sumampalataya sa ating Panginoon. Pero pag sumampalataya ka sa Panginoon, kayo daw ay lilipat mula sa kamatayan patungo sa impyerno, at kayo ay magiging isang mananampalataya na patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaya hindi natin tinatakot mga kapatid ang tao kasi walang ibang pupuntahan ang isang taong hindi naglilingkod sa Diyos kundi sa impyerno lang. Bias talaga, no? Pero may pinili ang Diyos. Amen. Yun yung inaaralan ng salita ng Diyos, na nakikinig ng salita ng Diyos.
At pag tinanggap mo ang kanya pangalan, and then kakasamahin mo ang Diyos hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Pakiko nga kapatid yung Matthew 28:19. Bagamat ito ay hindi kasama sa aking notes. Sabi niya, 28:19. Dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan. Singular yan, di ba? Na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan, singular. Pero bakit sinabi niya, Ama, Anak, Espiritu Santo? Ibig bang sabihin yung mga denomination ng totoo? Hindi po nila naunawaan. Singular nga lang yung hinihingi. Kasi mga kapatid, ang Ama at ang Anak at Espiritu ay may isang pangalan lamang. Kasi yung Ama, wala namang designated dyan kung sino man yung Ama, Ama eh. Kaya kapag tumawag ka sa lansangan ng Ama, ay maraming Ama, lahat lilingon. O kaya naman, may pera kayong 2,000 sa bangko. Maglalabas kayo ng cheque. Name, Ama. Sasabi ko sa inyo, hindi mabibigay sa inyo pera ninyo. Wala. O pag sinabing anak, yung anak, given eh. Mayroong pangalan yan eh, si Jesus Christ. Yung Espiritu Santo, wala. Kaya kapag itinuro mo raw ang bagay na ito sa pangalan, singular hindi po nagkamali si Matthew sa kanyang isinulat. Ito ay guided ng Holy Ghost. Singular sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Ito ay isang utos. Amen? Pag tinupad daw po natin ang utos, sabi sa 20, naiturin ninyo sa kanila na ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. So, inutusan ka eh. Nung inutusan ka, susunod ka ba o hindi? Gagayahin mo ba o hindi? Tulad ng pinabili ka lang ng 5 pisong asin sa tindahan. Anak, bumili ka nga ng 5 pisong asin sa tindahan. Sasabihin mo ba doon sa tindahan, anak, abay, itong batang to salbahe ka, mas matanda pa ako sa'yo, sasabihin mo akong anak. Hindi po ganon. Ikaw ay susunod. At kapag sumunod ka, ang sabi, ako'y sumasa iyo sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya kapag sinunod mo ang ating Panginoon, hindi mo siya ginaya, ang Diyos ay sumasa iyong palagi hanggang sa katapusan. Ano po ba ang kaganapan ng utos na ito? Acts 2:38. At sinabi sa kanya ni Pedro, magagsisi kayo. At magagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan uli, sa pangalan. Singular na naman. Sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad. Di ba? Sabi ko sa inyo, kapag kayo ay nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon, mapapatawad ang kasalanan nyo. Pero kung nabautismuhan kayo sa Ama, Anak, Espiritu Santo, walang kapatawaran sa inyo. Dahil hindi naman talaga yun ang utos. Ang kaganapan ng utos. Ito ang kaganapan. Sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sino ba yung Espiritu Santo? Ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah! Na dapat maunawaan natin, mga kapatid. Baka nauubos ko na yung oras ng ating pastor. Last na lang po ito.
Para po kayo ay maunawaan ninyo na nais ng Diyos ay pagpalain kayo, you need to separate yourself in your kindred. Kailangan mong humiwalay sa mga bagay na natutunan mo. Nakikita niyo po ba yon? Now I want you to notice what's good man. Or I want you to notice that in the beginning of Christianity, of the church, and I want you to notice, it wasn't because Abraham was a good man. It wasn't because God elect and choose Abraham. Si Abraham po, hindi niya pinili ang ating Diyos. Ang Diyos ang pumili kay Abraham. At ang sabi kay Abraham, i-abbreviate, ano ko na lang para mabilis. Sabi niya, Abraham, pagpapalain kita eh. Kaya lang hindi kita mapagpala-pala kasi nandiyan ka pa sa mga kamag-anakan mo. Sa inyong lupain. Ikaw ay pumunta sa lupain na kung saan ikaw ay patutunguhin ko para ikaw ay pagpalain ko. Si Abraham, marami na siyang pagmamayari. Marahil malaki na yung bahay niya. Bato na yung bahay niya. Pero dahil sa utos ng ating Panginoon, sumunod siya. Pumunta siya sa isang lugar na kung saan hindi niya alam. Pero sabi ng Panginoon, once na sinunod mo ang utos ng Diyos, pagpapalain ka niya. Kaya nga sabi niya, Abraham, gagawin kitang isang malaking bansa. At ama ng lahat ng bansa. Panginoon, paano naman mangyayari yun? Wala pa naman akong anak. Baog si Sarah. Pero dahil sa pagsunod ng mag-asawang ito sa salita ng ating Panginoon, mula sa pagkabaog ni Sarah ang nabago. Mula sa kanilang edad na 65 years old si Sarah, 75 years old si Abraham, ibinalik po sa pagkabata. Kaya nga, kapag naglilingkod kayo, babata kayo eh. Amen? Pero pag hindi kayo naglilingkod, babata rin kayo. Babata kayo, mamatay. Huh? Pero ang gusto ng Panginoon, bumalik tayo sa ating pagkabata. Katulad ni Sarah, nung bumalik sa pagkabata, nung habang naglalakad sila at habang nagbababad sila sa salita ng Diyos, tumutupad sa salita ng Diyos, nung makarating sa isang kaharian, nakita ng hari, si Sarah ay napakagandang babae. Could you imagine? Hari, may in love sa isang 65 years old na matanda. May nangyari. Amen. Nung sila ay magtiwala sa Diyos, sinunod nila ang kalooban ng Diyos, sila ay bumata. Amen. Kaya nga doon po, nagkaroon na sila ng anak. Nung sila ay bumata. Amen? Kung gusto nyo pagpalain, you need to separate yourself sa mga bagay ng sanlibutan. No? Sabi dito, it wasn't Abraham choosing God. It was God choosing Abraham. Can you see it? Amen? Hallelujah. And now, what's now? It was then, so is today, is it today? Isn't you choosing God? Isn't you choosing God? It's God choosing you. Ayun, di ba? Pinili ka na ng Diyos. Amen. Hallelujah. And that is individual affair, ang sabi ng ating Panginoon. So, sa oras na ito, marami ito talaga eh. Kaya lang kailangan po natin pagbigyan yung isa pang manggagawa na pinaka-main preacher natin. No? At nagpapasalamat po ako sa inyo. Una, higit sa lahat, sa ating buting pastor at sa bawat isa sa inyo mga kapatid. Naniniwala ako na bago pa
may pangaral ang salita ng Diyos na ito. Kayo po ay kabahagi ng ating Panginoon. Hindi nyo po mapapakinggan ito kung hindi kayo bahagi ng ating Panginoon. At hindi kayo pupunta rito kung hindi kayo bahagi ng Diyos. Hindi po pwede na kayo naging pinilit lamang. Hindi po, mga kapatid. Mayroon pong bagay, sabi dito sa message, there is something in you, in your heart, na pumukaw sa damdamin ng ating Panginoon upang bigyan tayo ng isang biyaya. Dahil ikaw ay anak ng Diyos before the foundation of the world. By election.